Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Maganda tips natin sa araw na to, ha? Napakahalaga tungkol sa low blood pressure, biglang hindi himatay, bawal tumayo kung bagong gising. Alam ko, nararamdaman nyo yan minsan. Pag gising nyo sa umaga, di ba, antok-antok, pagtayo, didilim, hihimatayin, babagsak yung ulo, merong namamatay dyan. Tunay po yan. Inaaral ko po yan cardiologist po tayo. Ang tawag natin dyan ay orthostatic hypotension. Ito yung bumabagsak ang blood pressure. Doc Lisa, delikado yung high blood, di ba? Yes. Oo, pero marami na tayong topic tungkol sa high blood. Actually, meron pang isang bagay na mas delikado pa kaysa sa high blood. Ang mas delikado sa high blood ay low blood. Tunay po. Pag may tumawag sa akin, sabihin, taas ng blood pressure ko, 160, 100. Bigyan lang ng amlodipine yan, bigyan lang ng gamot, okay na. Pero pag may tumawag sa akin, blood pressure 80 na lang over 50, ay delikado, yan. Delikado yun. Yung bagsak blood pressure, posibleng mahirap itaas. Oo. Tsaka bago namamatay yung pasyente, bumabagsak yung blood pressure. So, mas maingat ako sa low blood. Low blood kasi parang magkukulang ng dugo So, explain natin, ha? So, ang orthostatic hypotension, ito yung pagbagsak ng blood pressure kung bagong tayo. Okay? Naramdaman yan, parang dumidilim. Anong sintomas? Parang lightheaded, di ba? Parang matutumba, nahihilo, dumidilim, lumalabo yung mata. Kung malala, nangihina, at kung malala, bumabagsak. Diba? Minsan bagsak na, wala nang malay, tumama ang nabungi, yung mga ipin. Pwede rin, Doc Lisa, confusion, nahihilo, or nasusuka. Kung minsan lang ito mangyari, paminsan-minsan, biglang tayo, okay lang yan. Pero kung madalas mangyari, pwedeng merong mga sakit. Ano ang causes nito? So, bakit nagkakaroon nitong pagtayo, biglang nahihilo, o yung iba bumabagsak? Yung iba, baka kulang lang sa pagkain. Low blood sugar, di ba? Hindi nakakain, nahihilo. Yung iba naman, hindi uminom ng tubig, dehydrated. Baka nagtatay, dehydrated. Yung iba, may sakit sa puso. Mabagal ang tibok ng puso. Or may sira sa valvula. Ang pinakadahilan nitong hilo ay walang dugo o kulang ang dugo sa utak. Pag ang dugo natin, 'di ba, dugo galing sa puso, 'di ba? Pump 'yan. Pag pump, aakyat dito sa carotid. Kailangan laging may dugo ang utak. Pag yung utak nawalan ng dugo kahit mga 5 seconds lang, didilim na 'yan, babagsak na 'yan. Kaya bawal sakalin, 'di ba? Bawal sakalin. So, dehydrated, low blood sugar, sakit sa puso, mga rheumatic heart disease, sira sa heart attack, humina ang puso, hindi rin makapump. Pakita mo yung cute na puso natin dyan, Doc Lisa. Yan. So, kailangan maganda yung pag-pump niya. Kasi pag hindi ito bumomba, ito, paakyat to sa utak ko. Yan, sa utak yan Ito sa katawan tong iba. So, pag hindi ito nag-pump, mahihilo. So, pag may heart problem, dehydrated, at kung may thyroid problem, isa may thyroid, hyperthyroid, mabilis din, or diabetes. Pag diabetes kasi nasisira din yung ugat At meron pa isang dahilan, Doc Lisa, yung sobra lakas kumain ng kanin. Sasabihin nyo, anong connection? Subukan nyo. Kumain kayo ng 3 platong kanin, busog na busog. Ang mangyayari po, lahat ng dugo nyo, hindi man lahat, karamihan ng dugo nyo pupunta sa tiyan. Kasi kumain kayo ng 3 plato di ba? Hindi kayo nagpapigil. Para tunawin yung kinain. Inubos mo yung bandihado, wala nakatingin sa'yo, inubos mo. So, busog na busog yung tiyan mo, sabihin ng katawan mo, ang hirap naman tunawin itong 3 platong kanin. So, yung dugo, mapupuno yung tiyan mo. So, pag napuno ng dugo yung tiyan mo, ano mararamdaman mo? Mababawasan ng dugo sa utak. Maramdaman nila, antok. Di ba? Sarap matulog. Or yung iba, dahil napuno nga ng dugo dito, nalo-low blood din sila, nahihilo. Kaya ang gamutan doon, bawas sa rice. 1 cup rice lang, bawas. Tawag dyan, Doc Lisa, postprandial hypotension.
pagkatapos kumain, hypotension or low blood dahil sa katakawan. So yan ang mga causes. Ako ba? Risk factors. Ito mga risk factors. Sino mas tinatamaan nito? Malungkot man sabihin, mga bata pa kayo pag may edad, pag nagkakaedad, humihina na yung mga baroreceptors. Explain natin, Doc Lisa. Medyo malalim kasi ito Sorry. Ang katawan natin, 'di ba? Tayo ngayon nakaupo, 'di ba? Nakaupo. Pag bigla akong tumayo, let's say bigla akong tumayo, ang mangyayari, ang dugo may iwan sa paa. Biglang tayo So naiwan yung dugo sa paa. So pag nag-iwan yung dugo sa hita, sa paa, magkukulang yung dugo na babalik sa puso. Pag nagkulang ng dugo dito, magkukulang ng dugo din aakyat dito kasi binigla mo tayo Hindi siya naka-adjust So paano mag-a-adjust? Siyempre higa siya, 'di ba? Biglang tumayo, tumayo. So naipon dito, hindi naka-adjust. Nag-a-adjust yung katawan po dahil meron tayong napakagandang ginawa ng Diyos, Doc Lisa, baroreceptors. Ang baroreceptors para siyang thermostat ng aircon. Yung aircon, alam niya kung 24 degrees, 26 degrees, meron tayong baroreceptors dito sa may carotid. Yan. Merong maliliit na cellula dyan. Pag bigla kang umupo, mararamdaman niya, oops, nagkulang ng dugo. Dati ang daming dugo, nabawasan. So pag nabawasan to, naramdaman niya, magpapadala siya ng signal sa puso, oy, tibok ka na mabilis. Magbilis ka ng tibok para yung bagsak ng dugo, umakyat yung dugo dito. Diba? So ganito nangyari, ulitin ko biglang upo, biglang tayo, diba? Bagsak yung blood pressure, or bumaba yung blood pressure, konti lang ang dugo sa utak, dumidilim, nahihilo, 5 seconds, 10 seconds, humawak kayo, kung hindi, baka matumba kayo. Tapos, after 5-10 seconds, aandar na tong baroreceptor. Sasabihin niya, oy, nagkulang ng dugo, bibilis ang heartbeat mo. Pag bilis ng heartbeat, 10 seconds, makakabawi ka na. Kung makakabawi. Kung hindi nakabawi, babagsak. Marami po nangyayari dyan, lalo na sa mga may edad, nakahiga, biglang upo, iihi, hindi na maabot sa banyo, bumabagsak na lang sila. Okay? So, ang secret, pag nahilo kayo, nakatayo, di ba? Upo agad. Upo. Or minsan pag upo, higa. Okay? Tapos kung kulang ang dugo, pag ganyan pag ginagawa namin, taas ang paa. Para yung dugo pumunta dito sa utak. Okay? So, ang risk factors nito, may edad, buntis, Doc Lisa, kasi buntis, kulang sa pag-inom ng tubig, dehydrated, sobrang alak. Yung alak din nakakasira ng mga ugat natin At yung laging nakahiga, o yung mga na-stroke, laging nakahiga. Kasi pag laging nakahiga, hindi umakyat yung dugo Di ba tinuro ko yung may baroreceptors, di ba pinapabilis yung puso. Pero may isang technique pa para umakyat agad na dugo. Ito ginagawa ko. Okay? Bago ako tatayo, hindi ko na napapakita, sipa muna paa. Sipa pa. Kinokontract ko yung paa ko, yung binti. Yan, sipa. Pag sipa, umakyat na bago ako tatayo. Yan. Okay na Paano nagsipa na ako Or pag nakatayo ka, parang jog in place. Para umakyat, mag-pump. Kasi nagko-contract yung mga ugat akyat dito. Or pwede rin sila magsuot ng mga compression stockings. Yun ang binibigay natin para hindi mag-collapse. Okay? Doc Lisa. Komplikasyon, pag nahulog, tumama ulo, dudugo ang ulo, delikado yun. Pwede ma-stroke. Walang dugo sa utak, pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke, pwede mamatay. Diba? So, ingat po tayo. Yes, Doc Lisa. Added tips. So, yun nga, binanggit ni Doc Willie, yung hypotension o yung tinatawag nating low blood pressure. Low blood. So, kondisyon kung saan bumababa yung presyon. Meron pong mga dahilan nabanggit na nga, pagbubuntis, diabetes, o kaya mga may bara sa ugat. Kasi syempre, mas makipot na yung kanilang ugat. Tapos yun nga yung biglang tayo. So, di ba minsan bara sa ugat, sa cholesterol, yes, sa sigarilyo. Hindi pa namin nasasabi ano yung low blood. Normally, si Doc Lisa, 90/60. Nung kabataan niya. Ngayon, ano ka ba?
medyo tumaba na, mas mataas. Pero 90/60, pwede pa. Sa babae, yung sanay sa ganong low blood. Merong iba 80/50, yung payat na payat, medyo kaya pa. Pero medyo low na yon. Pero kung mahilo na yun. Pero kung dati sanay kayo sa 130/80, biglang bumaba, ay iba na yon. Low blood pressure yon, delikado yon. Yes, Doc Lisa? Yes, so minsan may nakakasama tayo, biglang nawala ng malay. Tama. O nag-faint, di ba? Ano yung mga first aid na pwede natin gagawin? Siyempre, pag may kasabay kayo o katabi, lalo na sa mga simbahan, ipahiga, ipatong ang paa para mas madaming dugo ang dumaloy sa utak, luwagan yung damit, tapos tignan nyo rin yung daanan ng hangin, yung ilong or yung bibig, baka naman may bumara doon. Bakit nahihimatay? Maraming dahilan, lalo na sa mga kabataan, o yung medyo bata pa. Stress. Pag sobrang stress ang isang tao, maaari siyang mahimatay. May kaba o anxious. Nakakita ng dugo. Takot. Yun, natakot. Sobrang pagod. Walang tulog o yung mga puyat na puyat. Walang pagkain o nag-hypoglycemia. Kaya mahihimatay. Sobrang init. Kulang sa tubig o dehydration. Kulang sa oxygen sa kapaligiran o hangin, tulad ng mga matatao or siksikang lugar, di ba? Di ba minsan merong hindi himatay, di ba? Nahimatay yung tao, ano gagawin natin? Ang gagawin natin, kulang siya ng oxygen Nahimatay siya. So ang gagawin ng mga tao, yung mga usi, papaligiran siya, lalapitan siya, uubusin lahat ng oxygen sa kanya, lalo siya mahimatay. Kasi inubos niya yung oxygen Wala na siyang oxygen So, ang dapat gawin, alis lahat. Bigyan ng space, paypayan, lagyan ng aircon. Huwag ubusin yung oxygen ng tao. Kasi nga, sa simbahan, Yes, sa simbahan, ginagawa nila, ilabas doon sa labas, paypayan, para mas makahinga. Okay. Oo. Tapos yung matagal na katayo, maaari ding mahimatay. Yes, kaya nga sipa-sipa ng paa. Lagi ko sinasabi, di ba? Para pag-contract nung gastroc natin, yung muscles, aakyat. Mag-exercise din sila lagi. Pag nag-exercise kayo, lumalaki yung mga muscle nyo, lalo na yung muscle sa binti, di ba na pangit sa mga babae? Okay yung may muscle sa binti, napapump niya yung mga ugat sa loob mas aakyat yan. Mas maganda yan. Yes, pagdating naman sa mga sakit, ang dahilan, mabagal ang tibok ng puso o kaya magloloko, biglang bibilis. Meron din tinatawag na umiri o yung vasovagal. Yes. Lalo na, di ba, sa mga may edad, nag-CR sa madaling araw, makikita na lang ng mga kasama na himatay na sa banyo, na bagok ang ulo. So, ingat po, kailangan may kasama at may hawakan palagi. Isingit ko na yung napakahalagang tips. Tawag dito, micturition syncope. Anong sabihin yan? Micturition, umiihi. Syncope na walang namalay. Actually, yung kapatid ko, nangyari yan dati. So, pag umiihi, ano nararamdaman nyo? Diba? Parang nahihilo ako, umiihi ako. Ibig sabihin, lalo na sa mga lalaki, may reflex yan Kaya dapat hawak lang kayo, o kung nasa bahay kayo, ihi na lang kayo nakaupo. O habang umiihi, konting sikad-sikad. Kasi very common yan, umiihi, may reflex, bagsak ang blood pressure. Pag gising niya, nakabagok na yung ulo niya, nakababa pa yung pantalon niya. Yes. Common po yun, nangyayari yun. Yung mga na-heart attack, na-stroke, o yung tinatawag na TIA, yung na-stroke ng panandalian. Yun nga po, yung mga may sakit na diabetes, bantayan natin kung nag-low sugar sila. Sa diabetes, kaya rin mas nalo-low blood kasi nga yung nerves nasisira. Diba sinabi ko, yung mga nerves na nagko-control niyan, hindi rin gano'ng umaandar. Hindi nasasabi sa katawan, uy, low blood ka na. Bilis na yung tibok ng puso, mag-contract na para may dugo sa utak, na nasisira yung sensor nila. Okay? Yes, yung mga may anemia, nalo-low blood din. Anemic. So at yung mga may epilepsy na hindi umiinom ng kanilang maintenance na gamot. So, dapat sana lagi kayo may ID para pag bigla kayong nahimatay, hindi matakot yung mga kasamahan nyo sa trabaho. O kaya minsan sa MRT, alam ko anong gagawin. Dapat may card sila, di ba? Diabetic o epilepsy. Oo, para medyo alam ang first aid. Actually, buhay nyo naman yung masisave doon. So, anong
sana kung talagang sa tingin nyo ay may dahilan dahil sa mga tibok ng puso, pwede po tayong magpa-ECG, magpatingin sa cardiologist or sa neurologist o yung doktor sa utak. Yes, okay. Ganito po mga test marami pang mga important information. Pwede rin to pang doktor. Paano nyo malalaman bilang doktor o kung pasyente na talagang orthostatic hypotension na nahilo ka dahil bagsak ang blood pressure? Ganito gagawin. Nakaupo yung pasyente, kunan ng blood pressure. Palagay natin 120/80, normal. Tapos papatayuin ko siya. Nakakabit ang blood pressure. Sige tayo, dandahan. Baka mahilo ka. Pag tumayo siya, kukunan ko ulit siya ng blood pressure. Kung bumagsak yung 120/80, pag naging 100 na lang over 70, ibig sabihin, bumaba ng 20 points, di ba? 120, pag tayo, 100 na lang, positibo yun. Positive ka na for orthostatic hypotension, hahanapin na natin yung dahilan. So, papa-blood test, baka diabetic, baka anemic, alam nyo naman nung kakainin ko, anemic, papa-ECG, meron pang 2D echo, meron pang stress test, yan yung mga test na gagawin. Ang gagawin natin, pag nahihilo, upo, higa, 'di ba? Higa para gigising 'yan. Tapos minsan pala gamot. Pag may high blood, pwede uminom ng gamot, pero minsan nasosobrahan ng gamot. Nadoble pala, nakalimutan. Oo, or minsan meron kayo nainom na gamot, di nyo alam, nakaka-low blood. Katulad ng may gamot kayo sa high blood, 'di ba? Yung mga kalalakihan. Tapos marami sumusulat sa akin, pahingi daw ng gamot na pampalakas. Bawal yung mga pampalakas ninyo, mga kalalaki. Alam nyo na sinasabi ko, ha? Uminom ng pampalakas, lalo na low blood. Kaya yung mga Viagra, yung mga iba, ingat-ingat din kayo. Saka yung mga patch para sa nitrates. Yes. Ingat po doon. Kung naghalo-halo, pwede kayong ma-low blood. So, ang tips natin, inom ng maraming tubig. Okay? Huwag na iinom ng alak. Alak kasi hindi maganda. Huwag magpapainit masyado. Pag nakaupo daw, mas maganda, sipa-sipa lang paa. Huwag masyado mag-cross legs. Kasi naipit din sa cross legs. Pag tayo, dahan-dahan. At ito, Doc Lisa, bira lang tong tip na to Pero yung mga nalalow blood minsan, pinapakain natin ng maalat. Swerte sila. Bira lang to. Hindi ko sinasabi kumain kayo ng patis toyo. Para lang to sa may low blood, orthostatic hypotension, kulang sa dugo. Minsan, pinapaalat natin yung pagkain. Tapos, sa mga malakas kumain, sinabi ko, bawas kanin, huwag masyadong maraming kanin, pakonti-konti lang. Small frequent feeding. Para hindi masyadong mag-ipon ang dugo sa tiyan at laging inaantok. Sa vitamins, iron, di ba? Iron supplement, kung kulang kung anemic. Pwede mag-exercise para lumakas yung muscle, masanay. Pagtatayo, dahan-dahan. And pag nakatayo tayo, sipa-sipa lang lagi. Meron din sinasabi, huwag masyadong mag-bend ng waist Pero ingat din. Minsan kasi, di ba, Doc Lisa, ikaw dumudukot ka. Yung ulo mo, binababa mo, di ba? Ayun, di rin maganda yon. Tapos biglang tatayo, mahihilo yon. So, mas maganda, naka-squat kayo. Mag-i-squat kayo. Okay? So, ingat po. May nababasa ako ng mga news na pag nakahiga, wag uupo, tunay po yon. True news yon. Ang nabasa ko nga, 3.5 minutes Pero sa tingin ko, hindi mo kailangan 3.5 minutes Pag nahiga ka, bagong gising ka, gising ka muna 30 seconds, upo ka muna. Diba? Upo ka muna, mga 1 minute. Sipa-sipa pa. Ha? Kasi yung utak mo, antok ka pa, nananaginip ka pa. Tapos yung paa mo, tulog pa, di ba? Manhid pa yung paa mo, di ba? So, sipa-sipa ka muna. Pag medyo gumagana na yung dugo mo, umiikot na, tsaka ka tumayo. Mas safe po yun. Lalo tayo nagkakaedad, parang kotse hindi na mabilis yung kotse natin, matagal ang warm up. Kasi medyo may edad na. Okay? Final words, Doc Lisa? Yes, sa mga caregiver, yung nag-aalaga ng mga magulang, tsaka ng mga may edad, bantayan natin na wag po silang mahimatay o mag-hypotension. Okay, so pag low blood, ito po gagawin na. Wala ko sinabing kumain ng taba o baboy para ma-high blood. Iba pong usapan yon.
Pangit high blood, pangit low blood. Pero itong orthostatic hypotension, babantayan natin. God bless po. Like and share po. Okay. Perfect.